Ngayon po sa ating mga pangunahing balita, nadagdagan pa ang impeachment complaint na kinakaharap po ni VP Sara Duterte sa Kamara. Formal pong inihain kahapon ng reklamo laban sa Vice Presidente ng ilang mga pari, grupo at mga abogado at non-governmental organization kahapon. Ito po inendorso ang naturang ikatlong impeachment complaint ni Assistant Minority Leader at Camarines Sur Representative Gabriel Bordado Jr. at Deputy Minority Leader Lex Anthony Cris Colada. Tulad nga po ng dalawang naunang impeachment complaint, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Ang mga pangunahing ground for impeachment na binigyan diin po sa bagong reklamo. Kaugnay pa rin po yan ang kontrobersyal na confidential fund ng tanggapan ng Vice Presidente. Ayon po sa tanggapan ng Secretary General, ito po'y dadaan sa kanilang verifikasyon at sabay-sabay daw pong ito po'y ihahain sa tanggapan ng Speaker ng Kamara para nga daw magsimula na ang paggulong ng proseso ng impeachment laban sa Vice Presidente. Samantala, ipauubaya na raw ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kamay ng Department of Justice o DOJ ang rekomendasyon ng House Quadcom na kasuhan ng crime against humanity ang ilang malalaking personalidad na konektado di umano sa madugong war on drugs. Kabilang sa pinakakasuhan ng Quad Committee ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Bongo at ilan pang mga personalidad. Ayon po sa Pangulo, DOJ na raw ang bahala sa case build-up tulad ng pangangalap ng mga ebidensya. Sa katunayan, nagsimula na raw mag-imbestiga kaugnay sa extrajudicial killings o EJK noong Administrasyong Duterte ang binuong EJK Task Force ng DOJ. Kapag may resulta na, pagsasama-samahin daw ang mga kaso at posible ring ma-isyuhan ng sabina sina Pangulong Duterte. Bumalik po naman ang ilang kaalyado ni dating Pangulong Duterte nakasama sa pinakakasuhan ng House Quad Committee kaugnay po sa nagdaang drug war. Hindi na raw po nagulat si Senador Ronald Bato de la Rosa sa rekomendasyon ng Kamara. Pero sa kanyang tingin, nais lang daw talagang gibain ng ilang kongresista ang kanilang kandidatura ni Senador Bongo sa susunod na halalan. Posible din daw may kinalaman sa impeachment complaint ni VP Sara Duterte ang motibo ng komite. Opo. At sa ilang pang kaugnay na balita, kinwestiyon din ni Go kung bakit tila po basta-basta na lamang daw pong naglista ng mga pangalan na dapat daw po'y kasuhan ng Quadcom ng kahit na walang sapat na ebidensya. Gayunman, handa rin daw po sila de la Rosa na harapin ang anumang asunto. Maging si Davao Congressman Paulo Duterte na kasama rin sa pinaimbestigaan ay hindi daw natatakot sa rekomendasyon ng Kamara. Hinamon pa niya ang mga kabarong mambabatas at napaimbestigahan din ang mga kaanak daw nila na nasa watchlist din ng PIDEA. Samantala, masinigpitan naman ng seguridad sa loob at labas ng Senado matapos po ang isang bomb threat. Martes nga nang ipost ang hindi pa nakikilalang suspect ang bomb threat sa social media. Ayon kay Senate President Chis Escudero, bagamat naniniwala silang hindi seryosong naturang banta, minabuti pa rin daw ng Senate Sergeant at Arms na mag-ingat at paigtingin ang seguridad sa Senado. Nangako po naman si Pangulong Marcos Jr. na pipirmahan niya ang 2025 national budget bago matapos ang taon. Ngayong araw po dapat ngay nakatakdang pirmahan na ng Pangulo ang higit sa 6 trillion pesos na pambansang budget sa taong 2025. Pero ito pinagpaliban po ni Pangulong Marcos Jr. dahil nga sa kinakailangan muna niyang busisiin ang sinasabing ng mga gusota sa naging paglalabas ng Bicameral Conference Committee sa bersyon ng budget kung saan po naman napakalaki ng ibinawas sa ibang ahensya at sumobra ho naman daw sa ibang ahensya. Pagsisiguro po ng Pangulo walang mababawasang ahensya at meron pang madadagdagan na budget. Hindi na ho maaaring ibalik sa Kongreso ang 2025 budget. Kaya daw po ay pwede nilang daw i-veto o ibasura ng Pangulo ang ilang items o ang buong panukalang pondo.